So what's up guys? So welcome na naman sa panibago nating video. So tara, samahan niyo ako mag-review. So ang topic natin ngayon ay about sa foundation and retaining wall design. Pero ang topic na ang sample na gagawin natin is cover pa siya ng sa geotechnical engineering. So sample na agad tayo. So sample problem number 1. So a square footing is 2 meter by 2 meter in plan. The soil supporting the foundation has a friction angle of 25 degrees and cohesion of soil is equals to 20 kN square meter. The unit weight of soil is 16.5 kN cubic meter. Determine the allowable gross load on the foundation with a factor of safety of 3. Assume that the depth of foundation is 1.5 meter and that general shear failure occurs in the soil. So ang gagamitin natin is general shear failure. So ang pinapahanap sa atin is yung allowable gross load. So yung P allowable. So bago yan, susulat muna natin yung mga given. So ang given natin is saan nakikita no? So ang given is yung size daw is 2 by 2. Then yung ating angle of friction given din is 25 degrees. Then yung cohesion of soil is equals to 20. Tama ba? 20 kN square meter. Yan, ano pa yung given? So given din yung gamma ng soil. Yan. Lang. Gamma ng soil which is 16.5 kN cubic meter. So factor of safety equals to 3. Then yung depth daw ng ating foundation is 1.5. So sulat nyo muna lahat guys ng given para substitute na lang kayo tsaka malaman nyo kung ano yung kulang pa sa mga yung ating mga kailangan pang hanapin. So ano pa yung kailangan? So yan lang naman. So hanapin muna natin yung value ng NC, NQ, and gamma. So ito guys, may formula to pero kung ang pinapahanap sa is yung nasa table na. So itong angle of friction 25, so titingnan nyo lang yan sa table. Sa table ng sa general. So ito yan no. Sana nakikita no. So sabi doon, ang angle of friction natin yung nasa first column is 25. So ang hahanapin natin is yung NC, NQ, and gamma. Yan, so 25.13, 12.2, tsaka yung 8.34. Yan yung gagamitin natin. No? So NC is equals to 25.13, then 12.72. Yeah, 72. Then yung end gamma natin daw is 8.34. Yan, goods na. So paano nga ba yan pag din-drawing? So pag din-drawing, ganito lang yan. Liitan ko lang ha, sa maliit yung space natin. Yan. So ito yung ground surface. So ito daw is 1.5.
Tama ba? Ito yung DF. Equals to 1.5. Tsaka ito daw is 2 meter. Yan. So, ang pinapahanap is yung P allowable. So, bago yan is kailangan na natin i-compute yung ating ultimate bearing capacity, which is yung Q ultimate. Yan. Q ultimate. So, ang sabi sa problem is square footing. So, meron tayong tatlong formula para sa ating Q ultimate. So, papakita ko na lang sa inyo guys yung notes ko. So, ito yan. Yung first na yan na walang sulat is strip footing yan. Hindi ko na nasulatan. Yan. So, strip footing, ibig sabihin yan is yung continuous or yung wall. Yan. So, square footing, tsaka yung circular. Diyan is general yan guys General yung nasa tanong. So, pag ang pinapahanap is yung local, so, meron tayo dyan ng local yan. Local. So, strip footing, square footing, circular. Yan. So, ang pinapahanap sa atin is, ang nasa problem is square footing. So, yan yung gagamitin nating formula na Q ultimate. Yan. Which is yung 1.3 C NC plus Q NQ plus 0.4 gamma B and gamma. Yan. So, kaya na ba ma-compute? So, meron tayong C, meron tayong NC, Q wala tayong Q, NQ meron, gamma B wala, N gamma meron. So, paano natin computein yung Q? Ano nga ba yung Q? Yung Q guys is yung effective surcharge. Ito yan. Ito yan. Yan yung Q. So, ang magiging formula niya is yung gamma ng soil na andito, yung nakapatong sa footing. So, gamma ng soil, multiply lang natin sa distance. Ito. Yan. So, 1.5. So, DF muna. Yan, DF. So, lagay natin dito. So, Q. So, Q is equals to gamma ng soil, 16.5. Then, DF, 1.5. Yan. So, ang gamma B. So, ang gamma B guys, ang ginagawa ko is, sinasabay ko na siya pag-compute. So, asan nga ba yun? So, ito yan, project lang natin guys. So, kunyari, mahaba yan, So, gagawin ko hanggang dito lang. Di ba B yan? So, B rin to. Parang, ganito lang yan pag malaki. Yan, halimbawa ganyan. So, di ba B yan? So, project lang natin yung base na B. Yan, so B din yan. So, di ba dito yung ating effective surcharge? So, ito yung ating magiging gamma B. Bakit? So, yan, B, tapos yung gamma ng soil na andito. So, sa problem natin is, wala namang sinabi na meron tayong water table. So, ganyan lang yung ating magiging yung gamma natin is normal lang. So, gamma B is equals to normal 16.5 times yung B natin na 2. Yan. So, computing that, 16.5 1.5 is equals to 24.75. Yan. Then, yung gamma B naman is multiply sa 2. So, 33. Yan. So, meron tayo ng lahat ng pinapahanap. So, substitute na natin. So, 1.3 C natin is 20 times NC 25.13 plus Q, which is 24.75 times NQ 12.5.
72 plus 0.4. So, gamma B natin is 33 times N gamma. So, 8.34. And so, computing that. So, calculate natin. Mag-calculate din kayo guys kung tama ba yung nakukuha ko. 25.13 plus 24. May point na. 24.75 multiplied by 7, 12.72 plus 0.4, 33 multiplied by 8.34. Yan. So, ang makuha natin is 10, 78.29 kPa. So, yung makalimutan yung units ha. So, careful guys ha. So, hindi pa yan yung sagot natin. Q ultimate pa lang yan. Ang pinapahanap is yung P allowable. So, bago natin yung nakuha is kailangan muna natin i-compute yung Q allowable muna. Yan. So, ano nga ba yung formula ng Q allowable? So, ang formula ng Q allowable natin is ito lang. Ito guys ha. Ang formula ng ating Q allowable is Q ultimate over Fs. Yan. Pag ang tinatanong naman is yung Q net allowable, it is equals to Q net or yung ultimate over Fs, equate lang natin sa, yung Q net natin is equal siya sa Q ultimate minus Q. No, pag ang tinatanong is yung net allowable. Yung sorry guys, no? Sinisipon. Yan, so sabi dun is yung Q allow is equals to Q ultimate over Fs. Yan. So, Q allowable natin, Q ultimate is 1078.29 over 3. Pag walang given Fs, assume lang kayo lagi guys ng 3. Kasi 3 yung ating ginagamit. Yan, so computing that 1078.29 over 3. Yan, 59.43. Yan, KPA ulit yun guys. Yan, so yan na, so meron na tayong value ng Q allowable. So masasolve na natin yung ating P allowable. Equate lang natin siya sa ating Q allowable. So yung Q allowable natin, Q allow is equals to yung ating hinahanap na P allowable over yung area. Yan. So yung Q allowable natin is 359.43. Equate natin sa yung pinapahanap na P allowable over area. So, square footing naman yan. So, square lang natin. Therefore, yung P allowable natin is yan. So, 359.43. Equate natin sa yung P allow over rho squared. So, shift solve, which is 1437.72. So, tama, no? Yan yung sagot natin. So, madali lang siya. Madali lang siya kasi given yung base. So, what if sa tanong is hindi given yung base? So, madali lang yun, guys. Madali lang yun as long as alam niyo yung concept ng Terzaghi. Si paring Terzaghi. So, tsaka, what if meron ng involved na water table? So, next problem, try natin mag-solve ng may water table. Kasi ano to, may mga case yan. So, yung case 1, andito yung water table sa taas ng footing. Yung case 2, andito sa line mismo ng footing sa ilalim. Yung case 3, andito sa baba. So, try natin mag-solve ng problem ng mako-cover yung case 1 to 3. Ito pala yung case 2 natin. Pero pag sample din tayo ng hindi given yung base para malaman. So, makita nyo rin kung paano sinusolve
which is same lang naman. So, yun lang guys. So, comment kayo kung may mali or kung may suggestion kayong mas madali. So, tulungan tayo. So, yun lang. Thank you.